Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, March 27, 2025. Yung low pressure area nga po ay nakaka-apekto pa rin po yan sa may parte ng Eastern Visayas at halos sa buong Mindanao. Pero ayon nga po sa European Center, mababa naman ng tsansa pa rin ito na maging isang ganap na bagyo. Posible nga na ito yung bago lumapit sa kalupaan ay posible nga po itong malusaw. Habang yung easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko, apektado po niyan yung Metro Manila at ilang bahagi ng Bicol Region. Asahan nga po natin yung maalinsangang panahon. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, yung northeast monsoon ay may posibilidad na bumugso ulit sa mga susunod na araw. Ano nga po ba yung aasahan natin ngayong araw? Dahil dito sa low pressure area, mamaya nga pong alas 3 ng hapon, expected natin mataas ang posibilidad ng pag-ulan sa may parte ng Davao Region, Cagayan de Oro at pati sa may Zamboanga Peninsula, at dito nga po sa natitirang bahagi ng Visayas. Makulimlim na kaulapan sa Palawan, Mindoro Provinces at maging dito nga po sa western section ng Luzon, including Metro Manila, may tsansa ng isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya, asahan natin na makulimlim na kaulapan pa rin ang mararanasan ng halos buong bansa at may mga isolated rain shower lamang po tayong aasahan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po March 28, expected natin may bahagyang pagbugso na itong northeast monsoon ulit o yung amihan, at pagdating naman po ng March 29, ito nga pong northeast monsoon ay posibleng makaapekto na sa extreme northern Luzon at yung kanyang shear line ay makakaapekto rin po yan sa parte ng extreme northern Luzon. At pagdating nga po ng March 30, ito nga po ay posibleng mas lalakas pa at posibleng umabot nga po ito hanggang sa parte ng central Luzon. By March 31, asahan nga po natin bahagya pang lalakas ng kaunti yung northeast monsoon at yung easterlies, apektado naman yung natitirang bahagi ng ating bansa. Pagdating naman po ng April 1, ito po hihina at easterlies muli ang ating maasahan. At pagdating naman po ng April 2, asahan po natin may shear line na nakakaapekto sa may parte ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng April 3, may pagbugso pa rin ng northeast monsoon sa extreme northern Luzon. At pagdating naman po ng April 4, dito po may shear line po na nakakaapekto sa eastern section ng central Luzon at ilang bahagi ng Bicol Region. By April 5, ito po dahan-dahan muling hihina, at pagdating po ng April 6, magkakaroon tayo ng sama ng panahon dito nga po sa Philippine Sea. At pagdating po ng April 7, dito mapapansin natin patuloy ng lalakas yung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Hanggang pagdating nga po ng April 9, asahan na natin tuloy-tuloy na po easterlies sa makakaapekto sa ating bansa. Meron tayong nakikitang mga possible low pressure area. As of now, ay ito po ibabantayan natin kung may posibilidad nga ba maging isang tropical depression or mahinang bagyo or posibleng malusaw. Sa ngayon nga po, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.